Meron din po nag-abortion na mayaman sa Amerika. Dahil lang ayaw na nila. Pero yung iba, most of the time, yung talaga mayaman, hindi nag-abortion, actually nag-adapt sila. Hindi ba nakita niyo si Brad Pitt, sila nag-adapt sila. Pero ang reason kasi doon din dahil sa meron tax break. Meron nga pong mga Pilipino na nag-a-adapt ng anak, kahit na hindi sila mayaman, pero nakita nila ang advantage na tax break, no? Dahil sa allowed ng constitution yung tax break sa mga adopted na bata. Pero yung iba, ginagawa pa nilang parang katulong nila. Pero parang sabi nila, may katulong na ako, may tax break pa ako. Pero, engineer, I think the A and the beginning and end of this problem, sundin natin yun na lang yung sinabi ng Panginoon. Because you cannot go against that. Meron po ba talagang malinaw na sinabi ng Panginoon na bawal ang abortion? Samantalang nung ginawa po yung Biblia, wala pa namang ng abortion. Wala pa rin nagagawa ng condom. Kung bakit pati yung condom naisip nilang sinabi na sa Biblia yon. I know one learned person. Pag dumadami ang tao magsikap na maging creative. Hindi yung papatayin mo ang magdadami ng tao. Hindi. Palalaguin mo yung pangailangan ng tao. Andun po kami. Ang topic po natin ngayon kasi, yung dilema ng isang batang babae, no? Na pobre siya. Ngayon, nakita na niya na kawawa yung magiging anak niya kung itutuloy. Dahil sila mismo kawawa na. So ngayon, ang option niya is dito wala kasi walang abortion dito. Pero doon po sa Amerika, yun po yung option ng ibang batang babae doon. Although in most cases, hindi naman dahil sa kahirapan, kung hindi dahil sa gusto nila makatapos ang pag-aaral nila. Sa Amerika po. So in other words, pero alam mo, engineer, meron akong nalaman. It is not only ang lalaki who pursue the girls. Meron mga babae, although biologically yung babae is not as active as yung lalaki. Pero meron mga babae, I don't know, it is 10%, 20%, 30% nakahanap ng lalaki. Yeah, pero siguro hindi naman nila iniisip na magkaanak kung hindi for fun only. Ang example po na tinatalakay natin, yung kagaya madalas mangyari sa Africa ngayon, no? Meron silang problema, may famine, nandun sila sa food camp, naghihintay ng pagkain, kapayat-payat na nga nitong mga tao na ito. Tapos, nanganganak pa sila. Naghihintay na nga sila ng magbibigay ng mga pagkain galing sa ibang bansa. Nabuntisan pa rin. Hindi ngayon, nakita mo yung bata, lilalangaw na wala lahat na Yun ang parang dilema na kung pwede sana, naiwasan na yun. No, the antidote to that. Opo. Yung sinabi ng Panginoon, go and multiply, at sinabi na ng Panginoon, para mabuhay ka, magtrabaho ka. So you should work, you should be creative, you should be progressive, para hindi maghirap yung mga lumalabas na tao. Yun lang po, kung gano'n. Okay, as doon, yung kagaya po sa Africa, ang sasabihin po nila gusto namin magtrabaho, nagkaroon naman ng famine. So walang tubig para anuhin namin yung farm namin, no? Para ituloy namin yung farm namin. Wala naman kaming makuha ang ibang trabaho. So ngayon talagang di ba yung nangyari nga sa Somalia nung early nung late 80s yata. Nagkaroon ng ganon ng famine. Ang dami ngayon wala silang crop.
wala silang farm. Mhm. So ngayon nagugutom na sila. Payat-payat na nga nila. Nakita mo, nilalangaw na sila dahil sa kahirapan nila sa pagkain lahat. Okay. Pero yung nakakaawa, yung nanganganak pa doon sa loob ng food camp. Naghihintay na nga ng pagkain yung magulang, pero nagkaanak pa uli. Yung mga bata na ganun, yun ang kawawa. Yun ang isang extreme na case. Pero dito po, hindi naman ganun pero mas mahirap pa yata yung slow torture na maglilimos sa kalsada yung bata, kulang siya ng pagkain, gamot, tapos minsan masagasaan, yung mga ganun na case ba? Torture talaga, no? Oo. Okay, Mr. Tony Dabas ng Quezon City. Tatalon. Sir Tony? Hey, Sir Tony? Hello. Hello. Good evening. Good evening po. Good evening, sir. Good evening sa inyo, engineer. Good evening po. Ano bang diferensya sa maraming population, yung plentiful population, huge population, kontra sa... Kasi sabi ninyo, ang population ay naapekto ng kahirapan ng tao. Kundi narinig ba kayo sa China na sila ay naghihirap, nagreklamo sa mundo na sila ay naghihirap, samantala mahigit billion ang populasyon nila. Ngayon, di ba itong China mahusay mamahala sa kanyang gobyerno? Opo. Industrious ang tao, industrialized country. Opo. Di ba? Aha. Di ba din nadyan sa gobyerno din ang minsan ang hindi tama ang pamamalakad, kaya naghirap ang isang bansa? Aha. Tama po yung sabi niya. Bakit ganun po dito sa Philippines na maraming bata na naglilimos sa kalye? Yun ang ang specific case na tinatalakay po natin, yung maiwasan yung mga bata na naglilimos sa kalye at maaring masagasaan sila o kaya later on maging prostitute na lang sila, yung mga ganon. So, sisisihin na lang ba natin ang gobyerno na hindi nag-generate ng trabaho? Or sana naiwasan itong paghihirap nitong mga bata na ito? Noong araw, itong may mga country na nagbibigay ng promotion sa mga kanila resident. Opo. Tinatagdan lang isang pamilya, 2 tao lamang, 2 anak. At binibigyan ng mga promotion o mga pag-aaral. Opo, Kasi tama. 2 anak, ang gobyerno magpaparal at magsusustento sa pag-aaral. Kaya maganda ang hinap nga ng isang bansa ganito na pamamaraan. At saka ito epektibo na isang bansa na nagprogreso ngayon na sila ay maunlad dahil nga dyan ang promotion ng gobyerno. Ngayon, bakit din natin sundin yun? Kasi po, gusto pa magdagdag ng senador para mas marami na maggastos sa Sa pondo, abang ng bayan. Doon naman papunta ang mga pork barrel yan sayang Tama. ang mga pork barrel natin pork barrel ang palaki na palaki. Yung mga hospital natin, walang gamot. Nagpunta sa mga politiko na magnanakaw. Sana ito mga magnanakaw, putulan ng ulo, lahat magnanakaw na dyan sa gobyerno. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Thank Mr. you, sir. Tony Dabas. Ano? Okay, meron tayong text from Romuel Alarco. Sabi niya, partner, what man should inculcate in their mind is to be responsible and accountable in everything they say and do. This is the highest virtue that man should do, and not to rely on whoever for his or her future because of belief and their faith. Regards, kay Engineer Art Uy. Sabi niya, ha? Tama rin. Tama, no? Okay. Okay, papasukin mo natin. Okay, meron tayong text, si Mrs. Miss De Guzman. Ma'am, magandang gabi po.